Senator Frank, so kahapon po, maganda naman yung nangyari ano ha? Dahil inoorasan ko mga yung Q&A or question and answers of prosecution and defense after opening the session ng alas 2 eksakto en punto, nag-start yung Q&A ng 2:27. Sabi nga ni Erwin Tulfo we've just wasted 27 minutes. Pero what do you think of that? I mean, on both sides po, Senator Frank, na tama ba na sabihin na wala namang kinalaman sa impeachment yan? Huwag na nating aksahin yung oras. Sabi naman ni Alan Peter Cayetano, hindi, may kinalaman dahil if we feel threatened, then we have to speak out. Your thoughts on what transpired, Senator Frank? Unang-una siguro nararamdaman din ng ating mga senator judges na yung ating mga kababayan ay hilo na at impatient na doon sa mga napapanood natin na puro na lang debate, ala naman mga desisyon na ginagawa. Biro mo kung inyo malala, yung sa authenticity noong video, 2 araw pinag-usapan at siguro narinig ng Senado yung batikos ng taong bayan na hindi naman ito criminal prosecution. Kaya huwag masyadong technical ang usapan. At kahapon naman nakita natin na umuusad na ang impeachment ng issue ng subpoena ang impeachment court at mayroon pa rin konting delay at debating tungkol sa bagay na wala sa impeachment, ngunit by and large naitulak din ang umusad din ang impeachment, kaya hindi pa tapos yan. Yun ay subpoena pa lang. Ang ibig sabihin inuutusan ang bangko at Anti-Money Laundering Council at ang Bureau of Internal Revenue na dalhin sa Senado yung mga dokumentong hinihingi ng impeachment court. Hindi ibig sabihin tanggap nila sa ebidensya. Yan po ay buksan, titingnan in open court kung ito po ba ay may mali dahil sa galing sa bangko, BIR o MLC. Yan ay tama lahat. Yung mga dokumento ay examinin at titingnan ng mga senador at mga prosecutor at defense counsel. At yung mga pwede pong questionin kung authentic yan, kung yan ay tama, yan ba yung mga record na galing sa bangko. Kasi pwede namang magkamali kaya dapat bago po tanggapin sa ebidensya ay mapag-usapan muna kung ito ba'y faithful reproduction ng mga records na nasa opisina ng mga bangko. Opo, maraming mga quotable quotes kahapon na Senator Frank And from Chel Jokno, sabi niya, a subpoena does not include admissibility. Is that a fair statement, sir? Tama po yan. Sinabi ko lang ngayon. Titingnan muna nila kung unang-una, authenticity. Yun bang dinala sa husgado, yun ba talaga ang record doon sa bangko o sa BIR or sa AMLC. Pangalawa, yun po ba'y makakatulong upang maliwanagan ang kaso at hindi naman agad ito ba'y relevant doon sa sinasabing corruption, etc. So, hindi po dahilan sa sinubpina, hindi dahil sa sinubpina tanggap na ang lahat. Susuriin pa rin po yan, lalo na sa authenticity, correctness, at relevance noong mga dokumento para sa impeachment trial. Opo. Does this mean, Senator Frank, na pag nakuha nila yung financial records, walang magiging parang redacted portions? Tama po yan. Walang repetition. Dahilan sa yan po ay dapat it should reflect yung record, tama ang record na nilalabas nila. Yung pinag-arguan talaga nila kahapon is fishing expedition versus yung pagkuha ng buong katotohanan habang tinitignan yung financial records ng Vice Presidente. Isa po sa tumatak sa akin yung sinabi ni Kong Chel nung sinabi niyang a trial is a reconstruction of something that has happened before. Kaya natin kinukuha yung bank statement, yung financial records para makita prior pa doon sa incident, doon sa years of tinitingnan nila ng Vice Presidente of when she amassed the supposed ill-gotten wealth kung meron man po. Fair statement po ba ang pagkuha ng lahat ng mga dokumentong ito, Senator Frank? Fair statement po yan dahil isa sa pinag-uusapan, unexplained wealth. Kaya kailangan may pagbabasihan ka na kung ano man ang lumalabas sa record ay hindi sang-ayon at hindi sapat ang kinita ng ni Vice President Sara, hindi sapat
ang kinita niya para magkaganong kalaki ang halaga doon na nakadeposito. Assume na gano'n ang nalabas. So, marami pa, sabi ko nga, marami pag-uusapan yan. Opo. Ngunit ang maganda, mukhang conscious na ang mga senador na mukhang sa first 2 weeks ay masyado mahaba ang debate on very technical issues para po sila ay nasa husgado. Kaya umaasa po ang taong bayan na dahilan po sa mga kinulit ng DCMM, halimbawa yung impeachment court, ay baka po bumilis para po, Ayun. without sacrificing the truth. Kailangan malaman natin kung anong katotohanan. Ngunit hindi ibig sabihin na ito'y gagawin nating paglilitis ng kaso sa husgado. Dugtungan ko lang din po kasi may sinabi po si Senator Alan Cayetano na is it enough to allege that wealth is ill-gotten kung malaki yung makikitang figures doon sa financial records? Or do you need more allegations to show that it was ill-gotten? Ano po masasabi ninyo tungkol dito? Unang-una, titingnan po, kaya po hinihingi nila yung mga records bago po pumasok sa si Vice President Sara, or bago maging mayor. Dahil titingnan nila ang baseline. Ang ibig sabihin, saan ba nag-umpisa ito? Dahil hindi mo masabi na may unexplained wealth kung wala kang pagbabasihan. Pangalawa, titingnan po nila yung income tax return. Kung na-report ba itong mga nakikita nila sa bank deposits. Pangatlo, titingnan po nila sa Anti-Money Laundering Council record kung ito po ba naka-reflect doon at doon po sa SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kung na-report ba ito. So, yan po ang sabi ko nga, uulitin ko lang. Opo. Yun pong subpina, ang ibig sabihin nun, nire-require ng husgado na dalhin itong mga dokumentong ito. Hindi pa po tapos ang usapan. Titingnan yan, susuriin kung may mga pagkakamali doon sa mga entries na dinala sa husgado. At uulitin ko lang, kaya po hinihingi nila yung record bago po pumasok ng si Vice President Sara, or bago maging mayor, dahilan sa kailangan may baseline. O dito sabihin naman, 1,000 lang pera mo noon. Ngayon, bakit naging 1 milyon na? Paliwanag mo kung saan ang galing itong perang ito dahil sa maliit lang ang umpisa ang pera mo. Kaya yan po, kaya tinitingnan yung mga prior years as a baseline for determining unexplained wealth. Yeah, parang in layman's terms, Senator Franque, gaano ka ba kayaman o kahirap bago ka lumagay sa posisyon? Ano po? Ito pong isa pang quote mula kay Attorney Michael Powa, paulit-ulit siya dito. Sa request ng prosecution for issuing subpoena, sabi niya, dapat merong definiteness and relevance. Hindi pwede na to whom it may concern o kahit na anong lumabas dyan, saka na natin pag-usapan. And then he said, sa Section 8A, there's an absolute prohibition on bank records. Can you comment on that, sir? Unang-una sa absolute prohibition on bank records, doon po sa Secrecy of Bank Deposits Law, sa batas po na siyang nag-govern dito, maliwanag po na hindi pwedeng ilabas ang bank records ng isang depositor kung wala pong number one, consent ang depositor, or kung wala mang consent, yun pong utos ng Pangulo na ilabas ang record. At sa akin po, by pangatlo, kung yun po ay dahilan sa impeachment trial na kailangan ilabas, dahilan po sa ating saligang batas, may kapangyarihan ang Senado upang suriin at litisin ang isang impeachment case. At wala pong batas na makakapag-limit dito kung hindi yung Bill of Rights or yung ating compliance sa ating saligang batas. Ngunit kung pangkaraniwang batas lamang ay hindi mo pwedeng liitan ang kapangyarihan, bawasan ang kapangyarihan ng Senado in order to examine these accounts. And let's talk. Yeah. Ngayon, hindi mo malaman na relevant ito kung hindi mo titignan. Hindi po ba sinasabi ng abogado, dapat ipakita nyo na ito'y relevant. Hindi mo nga nakikita, kailangan buksan para malaman mo kung relevant. Isang punto po na baka po nakalimutan ng ating mga kasamahan, wala naman, yan po ang subpina, ang ibig sabihin, dalhin niyo po dito sa husgado itong mga dokumentong ito. Hindi namin ibig sabihin na dahil dinalabor ito, yan ay ebidensya na. Titingnan muna natin. Suriin muna natin kung yun ba'y relevant. Ngunit hindi natin pwedeng suriin kung relevant kung hindi mo dadalhin dito. Kaya mayroong subpina. But in determining whether itong mga numbers na ito, the deposits, the income tax returns,
relevant nga o hindi, Senator Frank, naibulatlat na yan. Ibig sabihin, it will be discussed in public already, it will be revealed, at saka mo palang sasabihin na, itong parte na to relevant. Wouldn't that be quite unfair for the respondent? Pwede naman pong bago po mag-public hearing, bago po buksan sa publiko, pwede namang tingnan muna in executive session ano bang sinumite at pwedeng ito, hindi pwede, ito maliwanag na kailangan natin. So may mga paraan kung saan nakakasiguro tayo na hindi po yung karapatang pang tao ay kailangan ma-observe at hindi po malalabag. Ayun. Okay. I'd like to talk about yung nangyari kahapon po on the procedural aspect. Ano po? Ang inaasahan namin, magkakaroon ng Q&A, tapos magkakaroon maaari ng short caucus, and then the senator judges will vote. Mukhang walang nangyaring voting kahapon po. And nag-announce na lang yung presiding officer, no, ito, papayagan natin ang paglalabas ng subpoena. What do you think happened? I mean, was there anything discussed and agreed upon during the caucus, kaya in-announce na lang ng presiding officer? Parang ganun ang aking narinig. Parang may nabanggit si Senator Cheese na caucus bago po mag-public hearing ay nagkaroon po sila ng caucus at sinabi sa kanila ang basihan at siguro pinakiusapan na ito alam nyo, hindi sorpresa ito. Kaya alam namin na may objection kayo, place your objection on record, but mag-i-issue kami ng subpoena. Ngunit uulitin ko, yung admissibility, kung yun po na subpoena ay tatanggapin ng husgado ay hindi pa po napagpasyahan yan. Kung yung mga dokumentong bank record na sinubpoena, yun po ba'y relevant? Hindi pa po nididesisyonan yan. Ang didesisyonan ng kahapon na dapat dalhin sa husgado, yung mga records ng bangko, ng BIR at saka Anti-Money Laundering Council. Yung admissibility, kung ito po itanggap bilang ebidensya, ay hindi pa po napapag-usapan yan. Para po sa mga henerasyon namin, Senator Frank, na first time makaka-witness ng trial ng impeachment, medyo nagulat po ako nung nagbasa na ng ruling si Senator Cheese na parang prepared na. Sabi ko, parang prepared na yung kanyang ruling, no? At naka-type na, babasahin na lang niya. They had the weekend to look it over and study things. Ito po bang ruling ng Senate, ng ating presiding officer already constitutes as the decision of the whole? Opo, that is the decision of the court unless objected to by a member of the impeachment court. Ang ibig sabihin, kung mayroong isang senador na nagsabi, hindi po ako sang-ayon dyan, magkakaroon ng debate. Ngunit doon kahapon, walang nag-raise ng objection, kaya maliwanag naman na ang aksyon ng husgado ay dadalhin lamang sa impeachment court yung mga dokumentong nasasama doon sa subpoena. Wala pa pong desisyon at wala pang ruling na ito'y authentic, na ito'y relevant. Opo. Ngunit ano po yung naging objection ni Senator Robin Padilla at nila Senator Alan Peter Cayetano et al.? Hindi ko po alam ang kanilang objection. Opo, ipapasubmit. Oo, isasubmit daw po nila yun. Sabi ni Senator Robin, ayaw niyang tanggapin na okay lang yung pag-submit, yung pagkuha natin ng bank, ng financial records. Siya po ay tumututol dun sa pagkuha ng mga financial records. Hindi po ba ito ay objection already? Natural po yan na hindi siya hindi siya sang-ayon doon. Dahil lang sa hindi naman siya boboto for conviction maliwanag naman po yan Ngunit yan po ay pinasiguro, naliwanagan naman siya na yung kung ano yung ayaw mo, pwede mo namang ilabas pag nandito na yung records, pag nag-issue ng subpoena at madala yung record sa Senado, doon pwede mo naman objectan kung ano man ang nakikita mong hindi sang-ayon doon sa alam mong katotohanan. Okay. One detail, Senator Frank, noong decision kahapon na pwedeng pinayagan yung pagsubpina ng mga records sa bank mula sa mga banks mismo at saka mula sa AMLC. Pero hindi kasama ang dollar accounts. Why is that, sir? Hindi ko lang alam kung yun po hiningi nila. Sinama nila sa request for subpoena. Hindi ko po nakita yung request for subpoena. Ngunit kailangan din ang court authorization doon sa secrecy sa dollar account. Yun pong ating Foreign Currency Deposit Act, baliwanag po na kailangan din ang consent ng depositor or kailangan din ng authority ng husgado. Ay, hindi ko po alam kung bakit hindi na isama. Baka po hindi hiningi ng prosecution.
Okay, ito kailangan po namin ng inyong Google help. Ano po yung ratio decidendi? Ang ratio decidendi, ibig sabihin, yun ang meat, yun ang board, yun ang answer doon sa specific question. Hindi pa kasi doon sa isang decision, mayroong mga opinion na sila, mayroong mga opinion na pumapasok sa decision, mayroong portion na talagang yun ang sumasagot sa tanong doon sa husgado. Ayun. So yun ang pagkaiba, ratio decidendi at saka yung opinion na hindi kasama doon sa decision kung ano ang gawin doon sa subpina. Yun po yung kaibahan pa o kabalintunaan ng obiter dictum. Paano po? Yung obiter po na laging hindi Yes. Opo. Yes, Yung so, obiter. Opo. Ibig sabihin, hindi kailangan yung sinabi sa obiter upang mabigyan ng lutas o sagot yung tanong. Opo. Okay. Go ahead. Isang mabilis lang po, Senator Frank. Doon po sa, hindi naman po, the court denied naman po yung request na covering the two companies, yung JTC group of companies at Pikimong para po doon sa kanilang financial records, no? Sinabi po ni Michael Poa, ni Attorney Poa, na, ano ba ang sinabi ni Michael Poa, na hindi po kakailanganin yung financial records dahil pwede naman tignan yung GIS nung dalawang kumpanya. Sufficient na po ba yung GIS para doon, sir? Yung general information sheet, sinasabi lamang dyan kung aking malaala, yun pong stockholder, yung address, yung purpose, hindi ko po malaala na kasama yung financial records. At ulitin ko lang, yung subpina naman ay ang sinasabi ng dalhin nyo itong dokumentong ito. Ang objection na wala naman doon sa dokumento, yung hinahanap nating na sagot sa ating tanong, ayan po ay pwede niyang erase, isabi at dalhin sa atensyon ng husgado paglabasan ng dokumento. Hindi pa po pwedeng sabihin natin na wala naman yan dyan hindi mo kailangan isubpina. Hindi mo po mas sagot yan kung hindi mo makita yung dokumento at yun nga ang sinasabi, wala pong ruling sa admissibility sa kung pwede bang ipasok itong dokumentong ito dahil yung nilabas na order nag-require lamang nadalhin sa husgado ang dokumento. Hindi ibig sabihin na pag dinala sa husgado yun po ay ipasok na sa ebidensya. Okay. Senator Frank, one last thought on this. I think alam naman ninyo, naobserbahan po ninyo na medyo talagang nag-deteriorate yung relationships ng ating mga senador and in this phase of the 20th Congress na masyado ng hindi lang contentious kundi nagkakapersonalan na rin. And to add to it, binanggit pa nga ni Alan Peter Cayetano kahapon, quoting another senator, na it's useless to argue legal matters with non-lawyers. Dapat po bang binabanggit pa ito? And how can we patch things up with the senators concerned? Dalawang bagay. May masama at may mabuti sa mga nangyayari. Mabuti dahil sa wala na yung nagtataguan dahil sa masyado namang sa ngayon, walang masyadong tiwala ang taong bayan sa Senado. Kaya yung hinuan kasama yun para lumabas kung walang sabuatan doon sa nangyayari sa mga desisyon na ginagawa. But having said that, siguro they should step back and take a second look dahilan sa, alam mo, araw-araw kayong nakikita dyan sa sesyon. Kung masama yung inyong relasyon, hindi kayo pwedeng magkaroon ng maayos na pag-uusap kung kailangan may batas na may pasa. So, both, dalawang bagay po at nasa Senado po yan at sa mga senador kung ano ang dapat nilang gawin. Wala po makakadikta sa kanila. Nobody can dictate on them. It's up to them. Mayroon po silang sariling pananaw sa bawat question na lalabas sa Senado. Alright. Maraming salamat po, Senator Frank. As always, at sa susunod po, pwede bang imbitahan na namin kayo dito? Dito na po Sa kayo sa studio na tayo. studio. Sagot na po namin ng wala pong talent fee. Merong coffee. May nagtanong na sa akin sabi, sa the last mong lumabas at ini-interview, mayroon ka na bang talent fee? Ako po yung paharap yan para lang magpaliwanag sa tao bayan para makatulong. Ngunit yan na po ang presyo ng ibang kasamahan natin. Baka may talent fee na ito si Senator Drilon sa the last na lumabas sa telebisyon.